Gusto mong magsimulang mag-invest sa stocks pero nalilito ka kung saan bibili, this video is for you. Kasi today, sasagutin na natin yung pinaka-common question na laging tinatanong sa page natin at messages kung saan ba, anong app, anong website bumibili ng stocks. Papakita ko sa inyo yung mga legit na apps kung saan pwede kang bumili ng mga Philippine stocks at tuturuan na din kita paano mo sila check mismo kung legit sila. So, if you're interested, keep on watching. Hi, if you're new here, my name is Christina and I've been making videos about trading and investing in the Philippine stock market. Sa paraan na hindi komplikado kasi naniniwala ako na yung simple, gumagana. Part 1, ano ba yung broker app? Ano ba yung lagi tinatanong na ano yung app or ano yung website or ano ba yung broker? Kapag kasi gusto mong bumili ng stocks, halimbawa gusto mong bumili ng Jollibee stocks or SM stocks or BDO stocks or any stocks that is listed in the Philippine stock market, hindi ka pupunta sa, kunyari sa branch ng Jollibee at ask yung manager doon na bumili ka ng shares ng Jollibee. Kailangan mo dumaan sa stockbroker. Para siyang middleman between the Philippine Stock Exchange, dun sa mga companies, and sa atin. And then sila yung mag-execute ng mga orders natin to buy and sell shares. Kaya ang pinaka-importante is mag-open ka ng account na legit at regulated na broker para makabili ka ng stocks dito sa Pilipinas. Una, papakita ko sa iyo paano siya i-check. Pupunta tayo dito sa website ng Philippine Stock Exchange or ng pse.com.ph. Punta ka lang ng trading, tapos trading participants. Under nitong trading participants, makikita mo online brokers. Ang maganda, dahil nga online na siya, kung OFW ka or nasa ibang bansa ka, you can already access this also. And you would see the online brokers from A to Z. Eto sila. And what's good is when you click one of them, for example, in Dragonfly, when you click it, i-route ka na sa website nila. Ayan. Same here with COL Financial. May-route na din yan sa website pag kinlik mo siya. So you know that you are being routed to a legit na stockbroker. Ang karamihan kasi na question is yung mga hindi nakalista dito. So most likely, if hindi siya nakalista dito, they are not the stockbrokers na makakabili ka ng Philippine stocks. So ito yung mga stocks broker na makakabili ka ng Philippine stocks. So for other brokers na mga tinatanong sa page natin, most likely international brokers sila. So yun yung mga makakabili ka ng mga US stocks, global stocks, forex, or crypto. Pero this one, I'm talking about specifically for buying Philippine stocks. Okay? Karamihan na tinatanong na sa dami niyan, kailangan ko ba lahat yan? So, kailangan mo lang ng isa. Pero, kung hindi mo trip, kunyari kapag open ka ng account with Luna, tapos hindi mo trip, pwede ka namang mag-open ng ibang account. Wala namang kailangan isa lang yung account mo. So, para siyang Philippine Bank, diba? You can open different bank accounts. So, pili ka lang so whatever comfortable for you. So, ako, lagi ako tinatanong, alin ba dyan? For beginners, usually may mga sikat na mga brokers na mananaan dito. Makikita mo for online forums or sa social media. Pero, best pa rin talaga na itry mo kasi pwedeng beginner ka in the stock market world, pero techie ka as a person. So, naiintindihan mo siya, like magigets mo naman siya kasi mahilig ka sa mga techie stuff. Pero some of the most popular is this one nga, COL Financial, Dragonfly, this one to Trade Asia, Metrosec, this is under Metrobank Group. Teka, meron pa dito, BDO, BPI, ayan. If you have bank accounts under them, mas madali na kasi pag magpo-fund ka or mag-withdraw. Mga nandito. Philstocks yan, marami din gumagamit yan. And to that, Timson Securities for trading. So, kung nakapili ka na ng isa or hindi ka pa nakakapili because of the fund, you can go to their website. So, kunyari, itong COL Financial, you go to the open an account or FAQs kasi pwede din. So, you go open an account para malaman mo magkano yung minimum initial deposit para mag-apply. Dito, minimum initial funding is 25,000 pesos. So, guys, yung minimum initial funding, lagi din yan tinatanong, hindi siya maintaining balance. Parang kailangan mo lang i-fund para ma-activate yung account. Then, once na-fund mo na siya, the amount for that specific, kunyari 25,000, yun na yung ipambibili mo ng stocks. So, for COL Financial, nag-update na siya. I know I had other videos na here sa channel na I was saying na 1,000 pesos siya. So, nag-pass na sila, 25,000 na siya. Let's check other website. So, etong Dragonfly, alsin lang natin yung login, no? Okay, dito sa Dragonfly, punta ka lang ng about and then pricing. Tapos, yan, you can open an account for SOS 1,000 and meron siyang access, yan, 1,000 to 10,000, you can get the basic, tapos starter, and then prime. Ito din yung mga research tools and platforms, features nila na pwede mo ma-access. So, iba-iba talaga yung sa mga stockbrokers, no? So, let's check naman yung first Metrosec. Dito down tayo sa account opening FAQ. Yan, dito lang sa baba. After the requirements, ditong initial deposit is 1,000 for first Metrosec. When we trade and when we invest, part doon, bukod sa nagbabayad tayo ng tax, nagbabayad
magbabayad din tayo ng broker's commission when they execute the orders. Ang maganda din dito sa mga trading participants, yung mga online brokers, magkakaiba kasi sila ng mga research. Iba-iba din yung mga tools. So, nakita nyo yung sa Dragonfly, iba yung sa First Metro, iba din. COL Financial, iba din. So, you get free stuff naman in their YouTube channels and Facebook. Pero when you get access or meron kang account dun sa mga app nila, makikita mo din dun yung mga research and tools na magagamit mo. So, pwede mong itry. And also, kung mas gusto mo na isa na lang yung source of resource mo or research mo that could help you with your investing, okay na din. Ako personally, I am using Dragonfly. Gumawa na din ako ng tutorial kung paano mag-open ng account sa Dragonfly. Kung hindi mo pa yan napapanood, i-add ko na lang dito sa card para you can click this, you can watch that after this video. At kung hindi mo pa rin nagigets kung paano gumagana tong buong pag-i-invest na to sa stock market, meron din akong videos about that. May playlist ako for beginners. Kung ayaw mong manood na dadamihan ka, may ginawa na rin ako ng guide that you can read, skim through, mabilis lang siyang intindihan, and you can download it for free. As always, thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet, and I will see you on the next video. God bless po!